Thank you. So, inumpisahan ko ni Papa na ituro, no? Last Sunday. At atin pong ipagpapatuloy. Alam niyo ba dito sa Pilipinas, sa totoo lang po, halos dito sa Pilipinas, halos lahat ay kilala si Jesus. Ewan ko ba tayo doon? Maging mga Muslim, kilala si Jesus. Pero kung titignan natin ang Bible, kakaunti lang ang lubusang nakakilala sa kanya. Lalim. Naunawaan nyo? Maraming nakakakilala kay Jesus, ngunit kakaunti lang sa kanila ang hindi pa lubusang kilala si Jesus. Lalim. Naunawaan nyo? Papaliwanag ko. Magkaiba yung salitang kilala at yung salitang lubusang kilala. Halimbawa, sino ba ang nakakakilala kay Fainton? Yung tatakbong council dito, kilala niyo ba yun? Hindi. Naku, hindi pa nakilala. Sinong sample ang gagawin mong kilala dito? Sino ang nakakakilala? Hindi ba tumakbong councilor dito? Okay? Ha? Yun nga, Jack Fainton. Sino nakakakilala doon? Si tatay. So, hindi masyado. Ano na lang, si Kai. Sino? Anak ni Lex Cortez. Tumakbo din dito? Sa ano? Dolores na. Sa Dolores? Anong pangalan? Kai Cortez. Kai Cortez. Sino nakakilala? Tay kayo. Sino nakakilala kay Cortez? Kilala nyo? Artista yun. Artista ba yun? Tumakbo siya ng councilor. Kaya na ito ang tanong ko. Kailan siya pinanganak? Hindi nyo alam. Sino yung mga tatay niya at sino yung kanyang mga kapatid? Tatay lang. Tatay lang. So, ito yun. Ito yung tinutumbok ko. Kilala natin siya, pero hindi natin siya lubusang kilala. Tama? Pero kung si Papa ang tanongin ko, sino ang asawa ni Papa? Mama. Ilan ang anak niya? Ito. Taga saan ang probinsya niya? Masaya. Samar. Kilala siya ng lubusan. Kuha niyo yung punto? Maraming nakakakilala kay Jesus, pero hanggang kilala lang siya. Kakaunti ang nakakakilala sa kanya ng lubusan. Pakuha niyo? Sinasabi natin, kilala ko si Jesus. Kaya tanongin mo, sino siya? Parang tayo din nun. Tinanong ko kasi kung sino yung pangalan, ano ba yung tumakbo, hindi yung kilala? Sino ba yung sinabi ni Maro? Si Kai. Si Kai. Kilala natin sa pangalan. Pero kung tatanungin ko sa inyo kung sino siya, ilan ang anak niya, yung sino ng asawa niya, sino tatay, hindi natin kilala. Pero pag tinanong ko si Papa, kung sino siya, kilala natin. Dahil siya yung lubusang kilala natin. Ganon din po ang Panginoon Jesus. Noong hindi pa natin siya tinanggap bilang ating Diyos na kapagligtas, kilala lang natin siya. Bata pa tayo, kilala na natin siya. Alam natin na siya namatay. Alam natin siya ang anak ng Diyos. Pero pagtanungin ka, kung patungkol pa sa kanya, sino siya talaga, wala tayo maisasabi. Dahil kilala lang natin siya. Ngunit, nung tinanggap natin siya bilang ating Diyos na kapagligtas, doon na natin siya nakilala ng lubusan. So magkaiba yung kakilala at kakilalang lubusan. Sino ba yung mga nakakakilala ng lubusan kay Jesus? John 14:21. Ang tumatanggap sa mga utos ko at tumatupad sa mga ito ang siyang umiibig sa akin. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, iibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpakilala sa kanya. Yung mga umiibig lang kay Jesus, yung mga tumanggap lang kay Jesus, ang siyang
nakakakilala ng lubusan sa Kanya. Amen ba tayo doon? Amen. Magpapakilala daw sa atin. So, ibig sabihin, marami ang nagsasabi na kilala nila si Jesus, pero hindi nila tinanggap bilang Diyos sa pagkaligtas. Hindi niya kilala ang lubusan si Jesus. Amen? Hindi niya kilala ang lubusan kasi hindi niya tinanggap si Jesus bilang kanyang Diyos at tagapagligtas. At ito, mga kapatid, sa umagang ito, aking ididiin ang ating paksa patungkol kay si Jesus, aking didiin kung sino si Jesus. Siya ay Diyos at tao. Yun ang ating paksa ngayon. Alam niyo, napakahalaga ang turong ito sapagkat marami pa rin ang nalilito tungkol sa katauhan at pagkatao ni Jesus. Nalilito sila, siya ba'y Diyos, siya ba'y tao? At maraming mga anti-Kristo ngayon na naglitawan na sinasabi na si Jesus ay hindi Diyos. Siya'y tao lamang. At ang nakakalungkot, mga kapatid, marami ang naniniwala sa mga bulang. Nakakalungkot. Marami nagsasabi na si Jesus ang Mesaya lamang, isang propeta lamang, hindi Diyos. At ang nakakalungkot, marami ang naniniwala. Kaya nga nasasabi ko, napakahalaga ang pagsando. Kailangan tayo na sumampalataya kay Jesus, meron tayong matibay na pundasyon kung sino siya. Para hindi tayo maiigaw. Hindi ko na isulat sa diyan ang sabi dito, kung sino man ang nag-express niya na sasabi na si Jesus ay hindi siya ang Mesayas, hindi siya ang Diyos, ito'y anti-Kristo. At ang nakakalungkot, yung mga naniwala sa mga pangaral na ito ng mga bulang propetang ito, pag pinaniwalaan nila ito, sila din ay masasabi ng Biblia ng mga anti-Kristo. Naway huwag tayo maging anti-Kristo. At ngayong umaga, pag-aaralan natin, siya ba'y Diyos talaga? Tao lang, isang propeta lang? Malalaman natin, mga kapatid. Kailangan meron tayong matibay na pananalig, paniniwala patungkol sa pagka-Diyos at pagkatao ni Kristo. Ayun, dito muna tayo sa 1. Siya ay Diyos. Saan Biblia natin ito? Saan akal natin ito makikita? Sa John. Nang pasimula ay naroon ng salita, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Sa pasimula ay kasama na ng Diyos ang salita. Ngayon, makakalito, alam mo nung una, hindi ko masyadong maunawaan ito. Pero kung titingnan natin, basahin natin ang gusto, ang sabi dito, sa pasimula pa, sino ba yung salita na tinutukoy? Si Jesus. Sa mas mababaw na kaliwanagan, ito ang gustong tukuyin ni John. Ito ang gustong ihayag ng Diyos sa atin. Naniniwala tayo, ayon dun sa turo ko, na ang salita ng Diyos ay pinasihan ng banal na espiritu. Oo, isinulat ito ni John. Yung John, yung aklat ng John, isinulat ito ni John the Beloved. Pero hindi galing sa isip niya. Galing ito sa Diyos. Habang sinusulat niya, kinakaugnay siya ng Diyos. So, yung Biblia ay hindi aklat o gawa ng tao, kundi ito'y galing sa Diyos. Habang sinusulat na sinasabi niya, eto, sinisigurado ng Diyos na ang sinusulat ng mga author ng Biblia ay hindi galing sa kanilang emosyon. Kaya niya sila kinakasihan para ang mga sinusulat nila ay galing mismo sa Diyos. At ang John 1:12, ang Diyos ang nagsasabi. Ang Diyos ang nagsasabi na sa pangitapay naroon na si Jesus. Hindi si John na nagsabi nito. Kaya yung mga bulang propeta na yan, hindi totoo na si Jesus daw ay hindi Diyos. Ang Diyos mismo ang nagpapatunay na sa kasinumabay na roon na si Jesus
si Jesus ay Diyos. Tabuhan nyo? Aliwanag. Wala na tayo dapat ipaliwanag. Andito na. Ang Diyos na mismo ang nagsabi na ang kanyang anak, na si Jesus, na kanyang anak, ay kasama na niya sa pasimulapan. Ang Diyos na nagsabi mismo na si Jesus ay Diyos. Ang Diyos mismo na nagsabi na ang Diyos ay kasama na siya ni Jesus. Ang liwanag, wala na tayo dapat, andito na. 100% na si Jesus ay Diyos. Amen? Kaya paano mapapatunayan na kasama siya ng Diyos sa kasimulapan? Genesis chapter 1 verse 26. Pagkatapos sinabi ng Diyos, ito na yung panahon ng paglikha ng Diyos sa sanglibutan. Pinaghiwalay niya ang langit, lupa. Nilikha niya ang bituin, ang buwan, ang araw, ang mundo. Nilagyan niya ng mga hayop, mga puno. At sa bandang huli, nilikha niya ang tao. At itong sinabi niya, pagkatapos sinabi ng Diyos, ngayon, likhain natin ang tao ayon sa ating kalarawan. Sino ang kausap ng Diyos dito? Jesus. Mga kapatid, si Jesus, ano naman kausapin ng sarili? Tayo mo kausapin? Likhain natin na. Meron siyang kasama. At ang kasama niya ay si Jesus. Buwan nyo? Sabi pa, Genesis chapter 3, verse 22. Pagkatapos sinabi, ito na yung nagkasala na sina Adan at Eva. Nung nahulog sila sa pagkakasala. Itong sinabi natin ng Diyos. Pagkatapos sinabi ng Panginoong Yahweh, katulad na natin ngayon ang tao. So, ibig sabihin, may kausap ng Diyos. May kasama siya sa paglikha ng tao. At yun ay si Jesus. Amen? Balik nga po tayo dun sa John chapter 1 verse 2. Verse 2. Ayun sa isa. John 1 to 2. 1 to 1 lang po eh. 3. Parang nandun kanina. So babasahin ko na lang, no? Para hindi tayo magtakal. Ako na lang po. Sabi dito, ako na lang. Sa pasimula pa'y laroon ng salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang Diyos ay salita. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa 3. 3 nga kung tayo bilis para mas makita nila. Sa 3, verse 3. Mas gusto ko makita nila eh. Nilikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Pag wala si Jesus, wala ang mundo. Ngayon, nilikha lahat sa pamamagitan niya. Tapos ituturo nila, grabe. Ang nagsasabi na si Jesus ay hindi Diyos, wala siyang kamanay-manay, nilikha siya ng Diyos. Paglabas tayo nito, nakakalungkot. Ang mga taong tumatanggi kay Jesus. Nakakalungkot dahil tinatanggihan nila ang lumabas. Amen? Tinatanggihan nila ang Diyos. Yan si Jesus. 100% siya ay Diyos. Amen? Kuha nyo? Wala
yon, iyan. Pero ang Diyos mismo ang nagsabi na si Jesus ay Diyos. Kasama niya si Jesus. Sa pasimula pa, sa lahat ng bagay na nilikha ay nilikha sa pamamagitan niya. Yan si Jesus. Isa ng Diyos. Amen? Pangalawa, siya ay tao. Dito na tayo. Ganito po yun. Para hindi tayo malito. Nung nilikha ng Diyos ang tao, kanyang kawamis, kanilang kawamis, nilikha niya ang tao na malinis, banal, walang kamatayan, marangal sa paningin ng Diyos. At ang kagandahan pa ito, nilikha niya ang tao at gumawa pa siya ng isang napakagandang hapin at doon niya pinatira sina Adan at Eva na kanyang tinatawag. Nilikha niya ang mundo ito para meron tayong tirahan. Pero ayun doon sa Bible, hindi nila kaya describe kung gaano kaganda itong paraisong na nilikha ng Diyos para kina-Adan at Eva na dapat tirahan natin. Kaya na, merong isang utos ng Diyos. Hello? Wala nang battery. Pero merong isang utos ng Diyos sa kanila. At ang kagandahan pa dito, yun nga, nakakausap personal ng Diyos ang tao. Sina Adan at Eva. Dahil wala silang kasalanan, bumababa mismo ang Diyos mula langit papunta sa lupa sa daigdig nito para kausapin, kumustahin at bigyan ng instruction sina Adan at Eva. Nakikita ni Adan at Eva personal ang mukha ng Diyos. Meron lang isang pinuputos ng Diyos sa kanila, huwag naman yung kainin ng puno na yan doon sa gitna ng halamanan. Dahil pag kinain nyo yan, mamamatay kayo. Kaya natokso sila. Masarap sa paningin nila. Gusto nila maging tulad sa Diyos. Kinain nila. Ano nangyari? Nagkasala sila. At dahil doon sa kasalanan na yon, naputol ang magandang relasyon ng Diyos sa tao at hindi lang ang yun, sila'y napahiwalay sa Diyos. Pinalaya sila doon sa hardin. At ang nakakalungkot, kung ang isang tao na original na pagkakalimutan ng Diyos sa isang tao ay hindi mamamatay dahil sa ginawa nila nagkaroon siya ng namatayan. At ito pa nakakalungkot. Pag ang isang tao na hiwalay sa Diyos, pag siya'y namatay, automatic po, impyerno ang pagkukunan. Alam niyo ng Diyos. Gumawa siya ng parang plano. Kailangan may magliligtas sa tao. At walang iba kundi ang kanyang anak. Anong sabi ni Jesus? Kaya't sinabi ko, ako'y narito, O Diyos, upang sundin ang iyong kalooban ayon sa sinasabi ng kasulatan tungkol sa akin. Ino-offer ng Diyos na si Jesus ang kanyang sarili para sa ating kaligtasan. Wow! Dapat makita natin ito. At hindi pwede siya ay mamatay kung siya'y Diyos. Kailangan niya magkatawang tao. Amen? Dahil hindi nga siya mamamatay. Kailangan niyang maging tao siya. Yun nga, pinanganak. Nanganak ang isang Virgen. Si Maria. Nagbuntis. After 9 months ng anak, yung bata ayon sa Lucas, Marcos, Mateo, lumaki ang bata. Hanggang siya'y nagbinata
siya'y tao. At mababasa natin sa Bible na Jesus, na si Jesus, ay nagutom nung siya'y nag-ayuno, siya'y nauhaw, siya'y natutulog, napapagod, at siya'y namatay, nasasaktan. 100% na si Jesus ay tao. Naranasan niya mula pagkabata hanggang sa kanyang pagpapagod. Kapatid, totoo na si Jesus ay tao. Pero alalahanin natin na siya'y Diyos na naging tao para ialay niya yung kanyang buhay. Pagkatapos niyang ipako sa krus, 12 o'clock, doon sa bundok ng Golgotha, 3 o'clock, namatay ang Diyos na naging tao. At pagkatapos ng 3 araw, muli siya nabuhay. At nang siya'y muling nabuhay, sige, Lucas, o Gawa, chapter 1, sa loob ng 40 araw pagkatapos ng kanyang pagkamatay, nagpakita siya kanila at sa pamamagitan ng maraming katibayan ay pinatunayan niyang siya'y buhay. Nagturo siya sa kanila tungkol sa paghahari ng Diyos. Mga kapatid, dapat alam nyo na si Jesus nang siya'y muling nabuhay, 40 days pa siya na narito sa lupa. Yan ang katibayan. Sa loob ng 40 araw, nung siya'y napatay at muling nabuhay, 40 days pa siya na nandito, kasama niya kayong mga lagat. Pero hindi araw-araw nakikita ni Jesus. Pasulpot-sulpot. Ipinapaalala niya yung mga sinabi, ako'y Diyos! Nung nandito siya sa lupa, hindi niya pinilit. Bagamat ang linaw-linaw, kapantay ng Diyos. Likas at tunay na Diyos. Kaya nung siya'y muli inakyat sa langit, mga kapatid, bumalik ang pagiging Diyos niya. Kaya si Jesus, totoo siyang naging tao. Tayo'y tao, hindi tayo Diyos na naging tao. Tayo'y tao dahil sa pagsisiping ng mga magulang natin. Pero si Jesus, naging tao sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Galing siya sa taas. Meron siyang misyon. Kailangan niyang ialay yung kanyang buhay. At para maghanap ang mga yun, kailangan niyang hubarin ang kanyang pagka-Diyos. Kailangan niyang magkatawang tao para may sapagpataran ang mga pinamaharal o mga sinasabi ng propeta patungkol sa kanya. Hindi siya nananatiling tao. Kuha niyo? Bumalik siya ulit sa pagka-Diyos. Kaya mali yung turo nila na si Jesus ay tao lang. Na si Jesus ay propeta lang. Si Jesus ay siya lamang tagapagligtas, Mesayas sa isang tao. No! Siya ang Diyos. Siya ay Diyos na naging tao para ganapin ang pinagagawa sa kanya ng Ama. At pagkatapos siya ganapin, bumalik siya ulit doon sa langit. At siya ay bumalik sa kanyang pagka-Diyos. Kung tatanungin sa inyo, si Jesus ay tao, oo! Diyos siya na naging tao. At pagkatapos ng misyon niya, bumalik siya doon sa Ama at bilang mula sa bilang. Yun yung safety na tanong. Kaya nga sabi ko yung iba naliligaw. Sila yung mga hindi tumanggap kay Jesus. Pero tayo na tumanggap kay Jesus, meron na tayong katibayan. Diyos na mismo nagsasabi na yung tinanggap natin na si Jesus ay Diyos. Wala pa tayo nung naging tao siya. Pero nung tinanggap na natin, after 200 years, tama ba? 2,000 years, sorry. 2,000
2,000 years ago, oo, tao siya. Pero tinatanggap natin ngayon na si Jesus ay Diyos na. Kuha nyo? Hindi na. Natin dapat baliwalain ito. Kumakatok sa pintuan na ating mga puso. Dahil ang kumakatok sa atin ngayon ay sanang Diyos. Dahil ang sabi, papanganak at ang tatawag siya Emmanuel. Kaya nga sumasa atin na ang Diyos. Kaya nga sumasa kanya na ang Diyos. Kung tumanggap siya kay Jesus bilang Diyos sa kapagligtas, dahil ang Diyos ay sumasa kanya na. Si Jesus na Diyos ay sumasa kanya na. Kaya napakabalan natin. Sumasa atin na ang Diyos. Amen? Amen. Yan po. Si Jesus. Tao siya. At Diyos. Yung pagiging tao niya pansamantala at bumalik siya uli sa langit. Ngayon, asa na siya? Finish? Sa Mark? Sa ngayon? Asa na si Jesus? Nasa kawan ng kanang trono na ng Ako pag nananalangin, in-imagine ko. Kasi alam ko na si Jesus ay nasa langit na-imagine ko, kahit hindi ko nakikita, kaya sa laro ng evangelization ko, andyan ang Ama at nakaupo sa amang trono na si Jesus. At alam niyo kung anong ginagawa ngayon? Jesus, base sa kanya, ako'y alis. Ano yung pangako? Paggagawa ko kayo ng wala doon. Pero bago siya umalis, anong pangako niya sa kanyang mga alagad? Hindi lamang sa mga alagad, tayo ba yan? Lahat na lang para tayo. Pupunta ako doon, paghahanda ko kayo ng mga silid nyo. Kung wala kayong bahay, may bahay tayo doon. Pinaghahanda na tayo ng Jesus. Ano pa yung gawa niya? Meron siyang pangako. Babalik siya. Yung kanyang pagka-Diyos, nung hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, nung pupunta sa lupa 2,000 years ago, yun yung unang pagpunta ni Rito. At meron siyang pangako, pangalawa, ang muling pagbabalik ni Jesus. Kukunin na niya tayo at isasama doon sa makakaya. At itong Jesus na ito, ang Diyos natin tinanggap, pahayag, Alay 22. Pagkatapos, sinabi na nakaupo sa trono. Sino yung nakaupo sa trono? Pagpasman nyo, ginagawa kong bago ng lahat ng bagay at sinabi niya sa akin. Sino ba yung kausapin niya dito? Sige, balik muna tayo sa Pahayag, chapter 1. Sabi nilang si Jesus ay tao. Ganyan ba ang tao? Buhay ngayon at manatili magbubuhay magpapagod. Hawak ko ang susi ng kamatayan at naging nasa akin na lahat ang kapalit. Ipinahin na lahat sa akin ang Ama. Yun kung sino ako. Sabi ni Jesus. Ngayon, balik tayo dun sa Pahayag 20. Ngayon, kasi si Jesus. Pagkatapos ay sinabi na nakaupo sa trono, pagpasan ninyo, ginagawa ko bago ang lahat ng bagay at sinabi niya sa akin, isulat mo sapagkat masano at totoo ang masalimang ito. Sinabi niya sa akin, naganap na, ako na ang alakalpat ang kahiga, ang simulat at wakas, ang sino mang nauhaw ay bibigyan mo ng tubig na walang bayan mula sa bukal na nagbibigyan. Pagkatapos sinabi ng nakaupo sa trono. Sino yun? Sino yung nagsasalita niya? Si Jesus. Si Jesus ay nakaupo sa kanang trono. Kasama na. Sige, meron pa isa? Verse? No, meron pa. Sa Pahayag 21:5-6. 3:22, 3 verse 5. Pahayag 22. Wala raw makikita ang anumang misyon pa ng Diyos. Makikita sa lungsod ng trono ng Diyos at ang Cordero. Ang langit ay trono ng Diyos at ni Jesus.
Sila ang naghahari sa langit at maging sa mundo. Darating ang panahon, tulad ng kanyang pangako, babalik siya, kukunin niya lahat yung mga sumampalataya sa Kanya, nananalig sa Kanya bilang Diyos at nakapagligtas sa isang Mesaya, kukunin niya sila lahat at dadalhin doon sa Kanyang kaharian at makikita natin ang trono ng Diyos, naroon ang Ama, naroon si Jesus. Tapos sasabihin nila, hindi siya Diyos. Yan ang mangyayari sa hinaharap. Kaya sinabi ng Diyos kay John, isulat mo, ito ang mangyayari sa darating na panahon. Maghahari ang order. Babalik siya. Dito sa lupa, ang lupang ito mawawasak, mawawala. Minamahal natin, sinasamba natin, pinaglilingkuran natin, mga bagay na dito sa lupa, mawawala, mapakarihan niya. At meron inihanda ng Diyos na bahay natin. Doon sa langit, wala nang kapighatian, wala nang, sige nga, Eunice, ano ba yung kaharian ng Diyos? Pahayag 22, no? Wala kang, sige, pahayag 21, yung una. Ako na lang, parang hindi na ano dyan, ano? Ang sabi dito, tapos na tayo. Idinidiin ko na ang paturuan nito na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, at pagkatapos siyang gawin ang kanyang mission, siya'y bumalik sama, bumalik ang kanyang pagka-Diyos, at mananatiling Diyos magpakailanman. At ang Jesus na ito, ating Diyos, ang siyang maghahari sa atin. Amen? At doon sa kaharian na kanyang inihanda para sa atin, ang sabi dito, pagkatapos ito, nakita ko ang isang bagong langit. Pahayag chapter 21 verse 1. Wala na ang dating langit at lupa. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem. Bumababang galing sa langit at sa Diyos, gaya ng babae kakasal. Kaya't nagaya sa pagsalubong sa lalaki na pangasawa niya. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Ngayon, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Mananahan siyang kasama natin si Kristo. Tapos ano ba? Siya'y magiging bayan niya, makakapiling na nila ng palagian ng Diyos, wala na ang maging, at papahirin niya ang kanilang mga luha, wala nang pagdadalang hati, wala nang kamatayan, wala nang pag-iyak, wala nang sakit. Yun ang inihanda ni Jesus para sa atin at sa kanyang muling pagbabalik ang Diyos. Kasi Jesus, kukunin niya tayo at dadalhin dito sa bagong langit na inihanda para sa atin. Mga kapatid, napakapala natin. Ang kumatok sa ating puso ay hindi tao, kundi Diyos. Kumakatok sa ating mga puso na parang gusto niya sumalo sa atin. Gusto niya makibahagi sa ating buhay. At walang iba kundi ang Diyos. Mga kapatid, pag tinanggihan natin, ako'y nalulungkot pag ako'y nagsisya. May mga tumatanggap kay Jesus at meron naman hindi tumatanggap. Nalulungkot ako dahil ang tinanggihan nila ay ang Diyos. Ang sabi ni Jesus sa Matthew 10 verse 10, ito man yan nagkamali, ang sino mang hindi kumikilala sa akin dito sa lupa, hindi ko siya kilalanin sa harap ng akin. Tinanggihan mo na ang nagbibigay sa kanila ng buhay ng mga. Tinanggihan nila ang Diyos na mag-protect sa kanila habang nandito pa sa lupa. Nung tinanggap natin si Jesus bilang ating tagapagligtas,
ang Diyos ay sumasali na. Ano ba yung sinasabi ng Isaiah 41 verse 1? Ako ang iyong Diyos. Di ka dapat matakot ni mga. Iingatan kita, palalakasin kita, ililigtas, at tutulungan. Kaya yung mga Kristiyano na makikita nyo, bakit na magtatagupay nila yung mga pagsubok na kanilang pinagdalanan? Dahil mayroong Diyos na umaagapay at tulungan sa kanila. Amen? Yan ay si Jesus. Kaya mga kapatid, meron siyang hinihingi. May sulat siya sa mga tawag ito. Wala niyan, dito na lang. Pwede tayo kumanta. Alam niyo, meron siyang sulat. Ako yung nananalig na hindi lamang sa mga kasama ito sa mga sinabi niya kay John. Isulat ko ito sa mga Efeso. Yes. Ngunit ito ang pinagdaramdam ko sa inyo. Hindi mo na ako mahal. Tulad namin. Yung Jesus sa tinanggap natin, may mga pagkakataon, pinapaliwala natin siya. Pero meron siyang mensahe sa atin. Ibalik mo ang pagkamahal sa atin. Ngayon nalaman natin kung sino si Jesus. Isang Diyos. Na kaya siya gusto pumunta dito para tayo iligtas. Gusto iligtas tayo. Iniaral niya yung kanyang buhay. Binubad niya yung kanyang pagka-Diyos para lamang tayo maligtas. Para lamang tayo yung matulungan habang nandito pa tayo sa lupa. Iyan si Jesus. At ang nais niya mga kapatid, muli natin ibalik ang pag-ibig natin sa Kanya. Alam niyo, pag mahal mo yung isang tao, pag mahal mo ang Diyos, nire-respeto mo na siya ng pinagdala. Yan ang gusto mangyari ni Jesus sa atin. Yan ang gusto mangyari ng Diyos. Tayo na lang.